Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, panukala na iurong ang BARM election sa May 11, 2026 pasado sa Kamara. 26 billion pesos na pondo para sa AKAP sa 2025 dinepensahan ng ilang kongresista. 15.4 million pesos na halaga ng shabu nasabat, 2 suspect arestado sa Navotas City bypass. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, pasado sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara, ang panukala na iurong sa May 11, 2026 ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections. With 198 affirmative votes, 4 negative votes at 0 abstain votes, inaprubahan ng House of Representatives ang House Bill 11144. Nakatakda sanang isagawa ang unang regular election ng BARM kasabay ng national election sa May 12, 2025. Ngunit sa ilalim ng panukalang batas, ililipat ito sa May 11, 2026. Paliwanag ng ilang mambabatas, ipinasa ang batas para mabigyan ng sapat na panahon ang BARM na maresolba ang lahat ng mga issue para sa mas matiwasay na eleksyon. Dinepensahan ng ilang mga kongresista ang paglalaan ng 26 billion pesos na pondo para sa ayuda para sa Kapos Sakita Program o AKAP sa 2025 national budget. Mariing itinanggi ni Quezon Representative JJ Suarez ang mga batikos na isang political tool ang AKAP. Anya, tanging ang Department of Social Welfare and Development o DSWD lang ang may jurisdiction dito. Paliwanag ni Suarez, ang AKAP ay para sa near-poor sector o mga pamilyang nasa bingit ng kahirapan dahil sa mga hindi inaasahang krisis tulad ng pagkakasakit o pagbabago ng ekonomiya. Depensa naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang AKAP ay isang paraan upang palakasin ang purchasing power ng productive citizens. Samantala, tiniyak ni Ako Bicol Party List Representative Raul Bongalon sa publiko na walang direktang impluwensya ang mga mambabatas sa pamamahagi ng AKAP. Sa kabila ng paliwanag ng ilang mga mambabatas, patuloy ang kritisismo ng oposisyon. Tinawag ng Makabayan Bloc na isang political tool ng AKAP na dinisenyo ng isang uri ng vote buying na nagbabalat kayo sa isang financial aid. 2 individual ang naaresto habang nasabat naman ang 15.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation sa barangay NBBN Navotas City. Batay sa ulat, inilunsad ang operasyon kasunod ng validated information report sa pulisya. Arestado sa operasyon ang isang 40 anyos na Chinese national at isang 28 anyos na babaeng Pilipino. Nakumpiska sa mga suspect ang 4 na tape-sealed Ziploc transparent plastic bag na naglalaman ng 2.23 kilograms ng hinihinalang shabu, isang thermal insulated bag, isang digital weighing scale, sasakyan at 120,000 pesos na bypass money. Isinumite sa PNP-NPD Forensic Unit sa Valenzuela City ang mga nakumpiskang gamit para sa karagdagang pagsusuri. Samantala, ang mga naarestong suspect ay nasa kustodiya ng Navotas CPS at nahaharap sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.